Muling nagsikip ang daloy ng trapiko sa EDSA Balintawak dahil sa dagsa ng mga mamimili sa Balintawak Market. At may live report si Von Aquino. Von. Yes, Ivan, simula pa kagabi hanggang sa mga oras na ito ay masikip pa rin nga yung daloy ng trapiko dito sa EDSA Balintawak. Ito ay dahil doon sa mga nakapark na sasakyan sa tapat lamang ng palengke at maging doon sa mga vendor. Samantala, sinamantala naman ng iba nating mga kababayan yung pamimili ng maaga para sa mga panghanda nila para sa medianoche. Mag-alas 3 na ng madaling araw pero mabigat ang daloy ng trapiko sa southbound lane ng EDSA Balintawak hanggang sa tapat ng palengke. Marami kasi ang nakatigil sa kalsada at marami rin nagtitinda at mamimili. Nag-init naman ang ulo ng ilang vendors nang subukang ito ang isa sa mga sasakyan nakapark na sa ikatlong lane ng kalsada. Sinungaling kasi, sinungaling. Tingin nyo mali na mag-tow dito? Hindi naman mali ma'am, okasyon kasi may okasyon kaya nakaparada dito. Wala kasi maparadahan. Ang ending, umatras sa mga tauhan ng towing service matapos silang batuhin ng tubig at prutas ng ilang vendors. Dinarayo ang Balintawak dahil tinaguran itong bagsakan kabilang na ng mga bilog na prutas. Yun nga lang. Malaki ang tinaas. Malaki. Eh dati yung kuha ko ng chiko, 51 kilo ngayon, 80 na. So kumonti po ba yung binili nyo? Bawas. Kalakalahati na lang. Mataas din ang bigay sa amin. Di kami, ano lang kami, retailer lang kami, hindi kami wholesale. Ang kiat-kiat 50 pesos ang kada net. Ang ponkan 5 piso kada piraso. Ang peras 25 hanggang 35 pesos ang kada piraso. Ang chiko 80 pesos ang kada kilo habang ang ubas na seedless 200 pesos per kilo. Ang mansanas nasa 15 hanggang 30 pesos ang isa. Ang melon nasa 40 pesos kada piraso. Ang dalanda nasa 40 pesos ang kada kilo, habang ang pinya 60 pesos naman ang kada piraso. Si Aling Connie mas pinili na lang na bumili na lang ng recados para sa kanyang lulutuing pansit at menudo. Ang swerte naman, nasa tao yun eh. Wala naman sa pagpamano yun eh. Sa tao lang yun. Ivan, sa ngayon itong northbound lane ng EDSA Balintawak ay medyo maluwag pa sa mga motorista, no? Pero itong southbound lane ay halos 2 lane na lamang yung nadaraanan ng mga motorista dahil nga doon sa napakarami mga vendors at mga sasakyan nakapark dito sa tapat ng palengke. Samantala, paglagpas naman itong palengke ay medyo maluwag-luwag na rin itong daloy ng trapiko para sa mga motorista. Ivan? Von, klaruhin ko lang yung pinakita mong video kanina. Yung mga nagtotow na mga illegally parked na mga sasakyan, binato ka mo ng tubig at prutas, kaya sila umatras. So wala nang batas dyan. Sa ngayon, Ivan, wala na tayong nakikitang mga nagtotow pa dito ng mga sasakyan, no? Kaya naman, nung tinanong natin yung mga MMDA kanina, wala na rin silang magawa. Pero kanina, nung dumaan tayo dito sa may southbound lane, ay nagta-traffic pa rin sila o inayos pa rin nila yung daloy ng trapiko para naman makadaan pa rin yung mga motorista dito sa southbound lane. Ivan? Hindi, yun nga yung tinatanong ko kung bakit babatuhin ka, hindi ka na lang magtotow. Kahit bahala na yung mga nagpa-park dyan, ano? Ganun na lang ba? Parang ganun na nga, Ivan, no? Dahil kanina, umalis na lamang yung mga nagtotow dahil wala rin silang magawa dahil pinagbabato nga sila ng mga vendor. Okay, maraming salamat, Von Aquino.